Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. Isinare niya ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Sabi dito, Marcos Jr., "My presidency is different from my father's. Iba ang pamamalakad ko, iba rin ang aking ama." Anong reaksyon ni Attorney Baligod? Totoo. Maraming pagkakaiba. Sample lang. Number one, FM, Marcos Sr., FM was always in compos mentis. Anong ibig sabihin? Yung composure siguro. Sandali. Okay. Sinerch ko sa Google, anong meaning ng compos mentis? Sabi ko, yung state of mind. Totoo. Ito, compos mentis is a Latin phrase that translates to having mastery of one's mind. It is used in both everyday conversation and legal context to describe someone who is of sound mind, sane, yung matino, and capable of thinking clearly and managing their own affairs. Yan. So, compos mentis ang Marcos Sr., samantala ang Marcos Jr., I don't know, bahala na kayo. Katatanim lang namin. Nag-ani na kami. Ano ba? Nagtatanim kami ng bigas. Yung sa Japan, ano sabi niya? Niregaluhan namin ng recipe si Japanese Emperor at sinabihan yung chef na lutuin. Lulutuin daw ang halo-halo. Ano pa? Japan pa rin tayo. Nandun. Talagang matikas. Mamaya nagsuot siya ng sunglass. Hindi niya alam. Hindi daw maganda sa kultura ng Japanese yung magsuot ka ng sunglass dahil it lacks sincerity. Ang kultura ng mga Hapon, kung ganyan, is dapat eye-to-eye contact, walang sunglass. Kaya binabati ko siya. So, agree ako. Marcos Sr., compos mentis, stable, sound mind. Pag nagsalita, mapapawaw ka. At yung kung anong sinasabi niya, ginagawa niya. Itong Junior naman, iba ang sinasabi, ibang salita, iba ang ginagawa. Number 2. FM was clear. He imposed martial law. Number 3. Next. FM treated CPP, NP, and DEP as enemy. Kumusta ngayon? Gustong makipagpistok. Kakampi, alam mo na. Ay, nako, kabaliktaran. Next. Corruption was million level. May corruption din eh. Kala mo, nasa milyones lang. Now, trillions. Yes. In 3 years. 23, 24, 25, sabi ni Congressman Edgar R.S. 1.45 trillion pesos ang alanganin. Next. FM befriended China to secure internal and regional peace, taking cue from Nixon. Yan ang mabuti. Wise move ni FM Sr. Yung una, nag-establish siya ng diplomatic relations sa USSR noon, then next, China. Result, nagkaroon ng regional peace. Agree ako niyan. Delikado na tayo noon, yung 1970s na yon. Lumalakas ang CPP, NP, NDF dahil sa suporta ng Communist China and Communist USSR. Wise move ng Marcos Sr., kinaibigan niya ang USSR, kinaibigan ng China. Communist China, in return, in-stop ng Russia or China ang suporta sa CPP and PNP. Kaya hindi sila nanalo hanggang ngayon. Yan ang discarding Marcos Sr. Ano pa?
Oh, itong ginagawa ng Marcos Jr., kinakalaban niya ang China. Eh, ang tatay niya, kinaibigan ng China. Tingnan nyo, ang laking kaibahan. Business confidence never dip to negative 35.8. Asensado tayo. Ako, martial law baby ako eh. Nag-martial law 1971. By that time, high school na ako. Second year high school. Kaya lumaki ako, panahon ng Marcos, nakikita ko talagang magaan ang buhay ng Marcos Sr. Hindi ngayon, napakabigat. Ano ba? FM was not known to backstab those who helped him. He even privately supported his public enemy, Ninoy. Wow! Ang laking kaibahan nga. Ang bali-balita nga, ang gusto ni... yun. Dapat by that time, deadpool na si Ninoy dahil sinintensyahan ng court martial by death o basta firing squad. Kaya lang, inabsuelto ni Marcos Sr. Nung nagkasakit ng puso, tinulungan nila si Ninoy, pinadala sa US para maoperahan. Yan ang Marcos Sr. Ay anong ginawa ng Junior? Yung tumulong sa kanya, pinalibing ang tatay niya, nanalo siya dahil sa Duterte. Anong ginawa niya sa mga Duterte? Ayun! Kinidnap ang ating tatay Digong. Kaya nagduros ang ating tatay sa Netherlands. Ngayon, ini-impeach ang anak. Kaya agree ako nito. May utang na loob ang Marcos Sr. Itong Junior is, sorry, wala. Kaya malaking kaibahan talaga. Malayo sa kalingkingan. Kaya ako sumuporta, bumoto sa Marcos Jr. dahil akala ko masusundan na ang yapak ng ama. Ngayon hindi. Kung tinalo niya pagdating sa korupsyon. Kasi nga kung may korupsyon man panahon ng Marcos Sr., nasa millions lang, ito ngayon trillions. Kaya malaki talaga ang kaibahan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Subot na gyud ang yero ni tatay. Salamat tayo kay mong malay na. Buslot na. O karon mo na ni kadagko sa buslot sa balay ni ante nga mga dagko na kayo ang buslot sa ang ato nga yero. Mga dagko na gid kayo ang buslot. Kaping 30 sa bahay. 34. Ipang sapaw-sapaw lang nga yero. O karon ante pila na gani ni katuig ang inyong balay? 34 na. 34 na katuig. Oo. Mo nga ingani na iyang itsura. Oo. Oo. So dugay-dugay na gyud. Ngano man ante sa kadugayon na sa inyong hero nga inaani nang itsura wala gid mo nakapuli og atop. Gakon man pili man si angkol mo gasakit, gahanguson. Wala na ikusog. Say gakamangra. Oo, so wala gyud mo ipaningkamot. Oo. Oo. Unsa gibati day nimo kol? Gahanguson siya So dili na ka kinsa ka pangita sa inyong konsumo? ang among mga anak ra. Ang mohatag sa inyo ha. Oo. Amot-amot ra sila. Pagamot-amot lang sila. Oo. Kay kun di Oo. mi amutan wala namang gyud. Salamat migda ko kay gatag sa amo sa Ginoo nga hatagan mi among kuan. Gayatag sa among balay. So Wala sala. mi maggahom nga naay among ikalipay aning Pasko.
Mm. Salamat gyud. Salamat kaayo. Salamat kayo.